Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan sulok kami ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, malakas na sigaw po ng Happy New Year sa inyong lahat. Kahit ang ulam lang natin dilata, okay lang yun. Pero tuloy-tuloy pa rin yung mga pagbabalita tungkol sa katiwalian sa gobyerno. Sa mga nakasubscribe niya dyan sa akin dyan, Shikran Kater. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please lang. So ngayon, pinabubulaan na ni Lebiste kasi nga ang dami dibang nangyayari na mga nagsusulpot na ng mga balita sa mainstream media na sinugod niya raw si Secretary Cabral ng DPWH para kunin lang yung mga files sa dokumento sa kanyang opisina, kaya nagkaroon daw ng commotion, kaya ang kamay ni Cabral nagkasugat-sugat na hindi po totoo. Si Cabral pa ang tumawag sa kanya para ibigay sa kanya yung mga dokumento at para makita niya yung mga insertions ng mga politiko at mga kongresista at kung ano pang mga sangay ng gobyerno. Doon po lahat nakalagay. Kasi nga kung makikita nyo, nagpahayag din si Mayor Magalong na yung hinawakan na dokumento ni Representative Lebiste ay iisa lang, parehas lang sa kanyang hinahawakan. Ito po yung mga punto de vista ni Congressman Lebiste. To make less enemies. At syempre naunguna po dyan kasi kumalat po yung video, yung CCTV video, pati po yung larawan na may paper cut na sugatan daw po. Ano po ba yung katotohanan po dito sa dokumento? Bagamat hindi malinaw dun sa CCTV na nagkaroon ng komosyon, pilitan dahil wala naman CCTV sa loob, pero sa labas naman medyo maayos naman ang inyong usapan. Okay naman kami ni Undersecretary Cabral dahil naglalakad kami at hawak ko yung papel at dinidiscuss nga po namin. And I vehemently deny any allegation of days to even reply to my initial Facebook post. I have also been saying since November in public that I have had these. And I've also been discussing with him since September the public release of these files. And ang katotohanan po kasi maraming mga kumakausap sa akin at sa kanya na huwag ilabas ang mga files na ito dahil marami pong mga taong nakapangalan sa listahang ito. At siguro naman po nakikita ng publiko na ang importanteng topic ay hindi ang mga files ko, kung hindi ang laman ng mga files na ito na may kopya din ang DPWH na ibinigay nila sa ombudsman. Kaya ang tanong na lang, bakit nila hindi inilalabas ang mga files na ito? Opo, yung insidente na yun, sir, kailan po yun naganap? September 4. Oo, tapos ngayon lang sila nagsabi na merong ganun na parang sapilitan na pagkuha. Tama po. Opo. Sir, yung pagpunta nyo po doon, nagpaalam po ba kayo muna? Nagsabi ba or nag-usap ba kayo ni Secretary Vince na pupunta ko dyan sa opisina, hihingin ko yung kopya or kausap nyo po si Undersecretary Cabral o diretso na kayong pumunta po doon? Nag-set po ako ng meeting through Director Alex Bote sa opisina ni Yusek Cabral. And actually, nung June 11, nandun din po ako to meet Yusek Cabral and binigay niya sa akin yung kanyang high-level budget allocation formula na ang tawag po niya ay kanyang baseline budget managed o BBM formula kung paano na-compute niya yung 401 billion pesos allocable budget per congressional district. Nagsulat din po ako sa kanya a month later asking for the detailed breakdown ng mga budget allocations na ito. At nung na-appoint si Sec Vince September 1, naisip ko na baka kung noon hindi ito ibinibigay ni Secretary may chance ngayon. Kaya naisip ko na pumunta that day. And ako po ay nagpapasalamat na nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung maaring ibigay sa akin. Tapos nag-call back din po si Sec Vince. At ang sinabi po ni Sec Vince, okay na ibigay sa akin in the spirit of transparency. Sabi ko nga po kay Sec Vince, maganda kung isa publiko natin ito. At sabi niya, oo, isa sa publiko nga niya. Kaya ako nga din, hindi ito ginawa sarili ko dahil ang expectation ko, mas maganda, DPWH ang gumawa. And I believe nung September, mas idealistic pa siguro si Sec Vince, pero siguro marami ng kasing mga napagkasunduan siya in terms of what he can and cannot do to remain in his position. Kasi siya naman po ay nandyan lang at the pleasure of his appointing authority. Kaya wag natin pong sisihin si Sec Vince personally at mahirap po ang kanyang posisyon. Kaya minsan baka hindi siya pwedeng magsalita ng totoo.
Opo, meron pong ilan na nagpahayag ng pagkabahala doon po sa sinasabing pinilit daw po ninyo na kunin yung files. Kung ganun po yung mga naging senaryo, meron ba kayong natanggap din na text mula kay Dizon na parang pinapaalalahanan ka bakit ganun yung nangyari? Ganun din si Undersecretary Cabral. Kailan yung last communication po ninyo with Secretary Dizon na bago po yung interviews niya na sinisita nga kayo dahil di umano'y sa pilitan yung kinuha? We are trying to contact him, pero baka wala din siyang magandang sagot kasi nga only every few days siya nakakasagot sa mga katanungan ng media. I think best is kung kaming dalawa humarap na lang sa media at palipaliwanag lang namin kung bakit hindi ng DPWH isinasa publiko ito. Pero ang sagot ko ay actually maraming kumuusap sa akin at sa kanya at pwede naming pangalanan lahat ng mga nasa listahan na nakiusap na huwag ilabas ang listahan. Kung hindi po niya aminin yan, lalo kong sasabihin na hindi siya nagsasalita ng totoo. Opo. Mula nung September po, nung pumunta po kayo doon and prior doon, meron kayong usapan na with Secretary Vince. Hanggang sa kasalukuyan, meron po ba kayong pag-uusap in between doon po? Bago po siya nag-abroad? Marami po. After September 4 kasi ang budget hearing sa Kongreso. Tapos meeting din kami sa labas at sa telepono din. At ako po ay naniniwala talaga na gusto ni Sec Vince ng reforma sa DPWH. Pero tulad po ng yung pagbaba ng presyo, yun po yung O ayan na mga kawangis ko, walang nangyaring commotion, walang nangyaring sa pilitan ng pagkuha ng mga files. 'Di ba? Malino na malino pa sa sabaw ang mga sinasabi ni Congressman Libiste. Kaya si Congressman Ridon, di ba? Ridon ba? Di ba mukhang rabbit? Di ba magpapel naman siya ng ethics complaint kay Libiste? Isang young bilyonaryo tapos papailan niya. Nako. Kung anong ginawa kay Kiko Barsaga, parang ganun din na yata ang gagawin nila kay Congressman Libiste dahil sa pagsabi ng mga katotohanan. Alam mo kung lahat po ng mga congressman ay mga ganyan katalino na kagaya kay Barsaga, kay Libiste, siguro ang gandang-ganda ng Pilipinas, no? 'Di ba yun kay yun kay Attorney Guanzon. Dapat si Libiste daw, yung itong mga bagitong mga politiko na lumalaban sa katiwalian, dapat ito ang tinutularan para gumanda ang ating kabuhayan, which is totoo naman. Tingnan nyo, kapag gumanda ang Pilipinas, maraming mga OFW na uuwi ng Pilipinas at dito na lang magtatrabaho. Tandaan nyo yan mga kawangis ko, kapag gumanda ang kabuhayan o ekonomiya ng Pilipinas, kahit sa ang dako ng Pilipinas, marami na mag-uwi ng OFW. Kasi nga marami ng trabaho dito sa Pilipinas hanggat hindi naayos ang Pilipinas sa katiwalian, nako, tuloy pa rin ang paglilinis ng inodoro. At kakain pa rin ng mga dilata o sardinas tuwing Christmas at New Year. Ganun po ang mangyayari. Kaya ngayon sa mga kapwa ko OFW, malaking Happy New Year sa inyong lahat. Sana maganda ang inyong New Year at guminhawa na rin. So sana guminhawa na rin ang Pilipinas para makauwi na kayo sa Pilipinas at makapiling nyo na ang inyong mga mahal sa buhay. Sa ngayon, masalam and babay muna.